Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at naghihintay sa inyong social pension ngayong Pebrero 2026, pakinggan ninyo itong mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo ngayon. Hindi ko kayo bibigyan ng kalahating impormasyon. Ibibigay ko sa inyo ang buong katotohanan, ang schedule, ang halaga, ang mga dapat ninyong malaman bago pa man kayo pumunta sa inyong lokal na FEFI office. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang magpunta roon, magpila ng matagal, at pagkatapos ay sabihin sa inyo na hindi pa raw available ang pera ninyo o kulang ang inyong mga dokumento. Nakakainis, hindi ba? Nangyayari ito sa libu-libong benepisyaryo sa buong Pilipinas taon-taon, at marami sa kanila ay hindi man lang alam kung bakit nawala ang kanilang pangalan sa listahan o kung paano ito maibabalik. Ngayong araw na ito, bibigyan ko kayo ng lahat ng kailangan ninyo, ang tamang oras, ang tamang lugar, ang tamang mga papeles, at ang mga lihim na tips na hindi mahahanap sa anumang opisyal na pahayag ng gobyerno. Manatili kayo at manood hanggang sa katapusan, dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng buhay ninyo o ng isang mahal ninyo sa buhay. Magsimula tayo sa pinakaimportanteng tanong, kailan ba talaga ang payout ng social pension ngayong Pebrero 2026? Ayon sa pinakabagong update mula sa Department of Social Welfare and Development, o ZESD, ang scheduled na payout para sa ika-25 ng Pebrero 2026 ay naglalayong sakupin ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Social Pension Program para sa Indigent Senior Citizens o tinatawag din na SPSIS. Ang social pension ay nagbibigay ng 500 pesos bawat buwan sa mga kwalipikadong senior citizen na walang regular na pensyon mula sa SPSIS o anumang iba pang gobyerno o pribadong institusyon. Ibig sabihin, kung kayo ay nakatanggap ng kahit isang pisong pensyon mula sa TSEF o GSIS, hindi kayo saklaw ng social pension. Ito ang unang bagay na dapat ninyong malaman. Ngunit huwag kayong mag-alala, dahil kung kwalipikado kayo, ang Pebrero 25 payout ay karaniwang isang lump sum na 3 buwan, kaya ang matatanggap ninyo ay 1,500 piso. Dahil 3 beses ang 500 pesos ay katumbas ng 1,500 piso para sa quarter na ito. Ang VETFU ay nagbabayad ng social pension sa quarterly basis, kaya huwag kayong mabigo kung hindi kayo nakatanggap ng monthly. Ganyan talaga ang sistema. Ang Pebrero 25 ay bahagi ng unang quarter payout para sa taong 2026 na sumasaklaw sa mga buwan ng Enero, Pebrero at Marso. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi natatanggap ng ilang seniors ang kanilang social pension kahit kwalipikado sila. Una, ang hindi naka-update na listahan ng benepisyaryo sa inyong lokal na SEVI office. Nangyayari ito lalo na kung naglipat kayo ng tirahan, nagbago ang inyong contact number, o matagal nang wala kayo sa inyong barangay. Kaya ang aking payo sa inyo ay pumunta sa inyong barangay hall bago mag-Pebrero 25 at i-confirm na nandoon pa rin ang inyong pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo. Huwag ipagpaliban ito. Isang simpleng bisita sa barangay ay maaaring makapagligtas ng inyong pera. Pangalawa, maraming seniors ang nawala sa listahan dahil hindi sila nakapag-attend ng annual validation o reassessment na isinasagawa ng FETI. Ang validation na ito ay ginagawa upang tiyakin na nangunguna pa rin kayo at kwalipikado pa rin bilang indigent senior. Kung hindi kayo nakapag-attend ng nakaraang validation, may posibilidad na na-flag ang inyong pangalan bilang inactive. Ang solusyon dito ay direktang makipag-ugnayan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office, OMSDO, at hilingin na muling i-assess kayo. Dalhin ninyo ang inyong Senior Citizen Barangay Certificate of Indigency, at isang valid Government B. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips para mas maayos ang inyong experience sa araw ng payout. Una, huwag kayong pumunta ng mag-iisa. Magdala kayo ng isang kasama, isang anak, apo, o kapwa senior, lalo na kung mayroon kayong problema sa pagtayo o paglalakad ng matagal. Pangalawa, pumunta ng maaga. Ang mga pila sa SEVI at barangay distribution sites ay nagsisimulang mabuo bago pa man mag-alas 8 ng umaga. Kung dumating kayo ng alas 10, malamang na matagal na ang pila at napagod na ang mga tao. Pangatlo, magdala ng kumpletong kopya ng inyong mga dokumento. Huwag umasa na nandoon na ang lahat sa kanilang file. Mas mabuting magdala ng sobra kaysa kulang. Isa pa,
Kung hindi kayo makakarating sa distribution site dahil sa sakit o kapansanan, alam ba ninyo na maaari kayong magpadala ng authorized representative? Kailangan lamang ng isang sulat ng otorisasyon na inyong nilagdaan, kasama ang kopya ng inyong at ng ng inyong kinatawan. Hindi ito kailangan pang notaryo, sapat na ang inyong pirma at isang saksi. Ipaalam ito sa inyong barangay health worker o SESBIG field officer para maayos ang proseso. Gusto ko rin ninyong malaman ang isang bagay na bihirang talakayin, ang tinatawag na clawback o posibleng pagbawi ng pensyon. Ito ay nangyayari kung natuklasan ng SEFI na ang isang benepisyaryo ay nagsimulang makatanggap ng SEFI o GSIS pension pagkatapos na ma-enroll sa social pension. Sa kasong ito, maaaring hilingin sa inyo na ibalik ang mga nakatanggap na halaga. Kaya kung nagaplano kayong mag-apply sa SEFI o GSIS, abisuhan ninyo muna ang inyong mustudo para maayos ang transition at hindi kayo mapahamak sa mga babayarang multa sa hinaharap. Tungkol naman sa buwis, ang magandang balita ay ang social pension ay hindi saklaw ng income tax. Ito ay isang social assistance benefit at hindi isang kita, kaya walang bawas sa inyong tatanggaping halaga. Hindi rin ito makakaapekto sa inyong status bilang indigent senior citizen pagdating sa ibang government assistance programs tulad ng PhilHealth Indigent Coverage o APAT SES benefits, kung applicable. Mga mahal naming seniors, bago ko kayo iwan ngayong araw na ito, nais ko kayong paalalahanan ng isang bagay na napakasimple ngunit madalas na nakakalimutan. Ang social pension ay isang karapatan ninyo, hindi ito isang regalo, hindi ito isang pabor. Kayo ay nagtrabaho ng buong buhay ninyo para sa inyong pamilya at para sa bansang ito, at ngayon ay panahon na ng bansa para suklian kayo. Huwag kayong mahiyang i-follow up ang inyong pensyon. Huwag kayong matakot na magtanong sa inyong barangay officials o sa SETI. Ang inyong boses ay mahalaga at ang inyong pera ay dapat na nakarating sa inyong mga kamay. Kung may alam kayong kapwa senior na maaaring hindi nakakaalam ng Pebrero 25 payout na ito, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Isang simpleng share ay maaaring makatulong sa isang matandang walang ibang tumutulong sa kanya. Mag-iwan din kayo ng komento sa baba kung may mga katanungan kayo o kung may naranasan kayong problema sa inyong social pension, tutulungan ko kayo ng pinakamahusay na makakaya ko. Salamat sa inyong panonood at lagi kayong nandito sa puso namin. Ingat kayo lagi mga kababayan.